Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ng Father Crispin Costales. Kami po ay bumabati po sa inyo ng isang Merry Christmas. Pakibati naman ang inyong katabi, pakisabi Merry Christmas. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Sa gabing ito, nakisalo ang Diyos sa ating buhay. Nasaksihan natin kanina ang pagsasadula ng panunuluyan ni Jose at ni Maria. Napakagaling talaga ng ating parish youth ministry at ng mga sakristan. Palakpakan naman po natin sila. At bago ko po simulan, narito po, ako po ay pinagpala dahil ang aking pamilya mula sa Manila ay narito po sila ngayon. Nandito po sila. Magsitayo naman po kayo. Sinamahan po nila ako mag-celebrate ng Christmas. Mga kapatid, sa gabing ito, habang abala ang mundo sa handaan, pagpapailaw ng kanilang bahay at paghahanda ng kanilang mga regalo, tayo po dito sa loob ng parokya ni San Jose, asawa ni Maria, ay ginugunita natin ang isang katotohanang yumanig sa kasaysayan. Ito ay ang pagpasok ni Jesus sa kasaysayan ng tao, sa ating kasaysayan. Ang Pasko ay hindi lamang alaala ng nakaraan. Ito ay pagbisita ng Diyos sa kasalukuyan. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, nagsimula ang isang kautusan kay Emperador Augustus at isang alanganing paglalakbay ng mag-asawa na sina Maria at Jose. Alanganin dahil si Maria ay malapit ng manganak. Hindi lang yon. Pagdating nila sa Bethlehem, wala silang matuluyan. Kanina, nasaksihan natin kung gaano sila nahirapan, kung paano sila pinagtabuyan ng mga tao habang sila ay naghahanap ng matutuluyan. Mga kapatid, napakahalaga ng detalyeng ito. Ipinapakita nito na ang Diyos na isinilang sa gitna ng hindi perpektong kalagayan. Hindi sa isang hospital or center. Walang tahimik na silid. Walang maayos na kama. Walang komportableng paghahanda. Isinilang ang Diyos sa isang kainan ng mga pagkain ng hayop na nilagyan lamang ng mga tuyong dayami. Minsan, ganyan din po ang ating buhay. Marami tayong iniisip, maraming alalahanin, sakit, maraming problemang hindi agad masolusyonan. Ngunit sa gitna ng lahat na ito, dumating ang Diyos. Sabi nga po ni Maria kanina, habang sa panunuluyan, huwag mag-alala dahil ang Diyos ay hindi nakakalimot. Ipinapaalala ng Pasko ay ang pagsasabi sa atin na ang Diyos ay hindi inaalis ang hirap, kundi sinasamahan niya tayo sa gitna ng kahirapan. Isang hari ng mga hari, hari ng langit at lupa, ay hindi isinilang sa palasyo, kundi sa isang sabsaban. Walang banda, walang karangyaan. Patunay lamang na ang Diyos ay hindi nagpapakilala sa pamamagitan ng isang kapangyarihan, kundi sa pagkumbaba. Hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. Itinuro ng Pasko na ang tunay na kadakilaan ay ang mapagkumbaba, magmahal, at maglingkod. Ang sabsaban ay nagtatanong sa atin ngayon, gabi, may puwang ba sa ating puso sa mga taong sagad sa kahirapan at kalugmukan?
Marunong ba tayong yumuko at magpatawad, lalong-lalo na po sa ating pamilya? Handa ba tayong piliin ang pagmamahal kaysa sa ating sariling pride? Kung nais nating tunay na ipagdiwang ang Pasko, hindi sapat ang dekorasyon ng bahay. Kailangan baguhin ang ating disposisyon ng ating mga puso. Dahil sa pagsilang ni Jesus, ang kapayapaan ng Diyos ay ang regalo niya sa mga bukas at mapagkumbaba. Ipinahayag ng mga anghel ang mensaheng ito. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Kung mapapansin po natin, ang mensaheng ito ay hindi unang ipinahayag sa mga makapangyarihan, sa mga may titulo. Unang ipinahayag ang kapanganakan ng ating Panginoon sa mga pastol, sa mga ordinaryong manggagawa, sa mga gising sa gabi, sa mga abang mamamayan. Ipinakita nito ang kapayapaan ng Diyos ay hindi para lamang sa may kaya o may kakilala, kundi para sa lahat na bukas ang puso. At ano ang kapayapaang ito? Hindi nangangahulugan na mawawala agad ang ating mga problema. Hindi nito sinasabing magiging madali ang ating buhay. Ang tunay na kapayapaan ay ang katiyakang hindi tayo nag-iisa. As what the name of Emmanuel says, nasa atin ang Diyos. Bilang pangwakas, mga kapatid, ang bisperas ng Pasko ay isang paanyaya. Buksan ang ating kalooban sa Diyos kahit magulo. Isabuhay ang kababaang loob ni Kristo. Maging tagapagdala ng kapayapaan sa ating tahanan at komunidad. Huwag sana tayo maging tulad ng mga bahay na walang puwang, mga taong mahilig magtaboy, kundi tulad ng isang sabsaban na tumanggap sa Diyos. At ngayong tatanggapin natin si Kristo sa banal na si Eucharistia ngayong gabi, naway maging sabsaban ang ating puso. Sabsaban na mapagkumbaba. Sabsaban na bukas at mapagbigay. At sabsabang handang magmahal. Sa gabing ito, patuloy na umaawit ang mga anghel. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa lupa. Muli, maligayang Pasko sa inyo lahat.